Hello, kamusta po kayo? Magandang araw po. Johnny the Bagger uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin saglit. Itong si US President Donald Trump, mukhang mahaharap daw po sa isang impeachment because yung kanyang ginawa na pambobomba sa Iran, tinuturing po nila ito na act of war no, ng mga Amerikano. May mga tumututol kasi dahil hindi niya inalam hindi niya muna kinuha yung panig ng House of Representatives o ng Congress. Base ho sa Constitution ng Amerika, diba? Kongreso po. Ngayon, kung tingin ko naman kasi justifiable ang ginawa niya kung tutuusin diba? So, nakailang pambobomba na doon ang Israel sa Iran. No? Alam nila, they perfectly identified locations, especially 3 locations. However, walang epekto. Diba? Yung mga bomba nila, sabi hanggang ibabaw lang ang nasira dahil hindi ito yung ground penetrating missile. So, bomb. No? Ngayon, ang ginawa ng Amerika, kasi mayabang din ang Iran diba? O hindi naman kasi nag-anunsyo ang Iran na just 2 months ganyan 2 months delay sila para sa nuclear power, ganun diba? Hindi sila hindi matitrigger ang Israel para bombahin sila. Yes, binabantayan sila, minamatyagan sila ng Israel kasi nga sila yung source ng mga terrorism dito sa buong mundo, lalo na sa Middle East. Ngayon, si Donald Trump panay ang warning, di ba? Like, bigyan ko kayo ng ganito, like until next week, di ba? Like, ganon. Ano nangyari pala, napaaga yung kanyang pag-approve ng pambobomba. Ngayon, etong epekto. So, na-penetrate ng mga bombang hinulog nila yung bunker. Nasira talaga. Merong isang video na pinasok na ng tubig. Nilumot na nga, kulay green na, ilang araw na rin. Ang sabi, yung mga facility, yung laman daw ng facilities, yung uranium enrichment, blah blah blah, everything about necessary for creation of nuke, nailipat po ng ibang location. Bakit? Yun nga ho yung problema kapag masyadong publicly announced, katulad nito, dadaan ka sa Kongreso, di ba? So may mga congressman diyan, may Senado na may mga pinapanigan sa kalaban ng Amerika. Tapos ibabalita pa ng mainstream media, di ba? So wala nang sekreto ang bansa mo. Kaya kung nangyari doon, bago pa days, ang sabi nga sa balita days prior to the US bombing of Iran, nailipat nila yung mga materyales sa paggawa ng nukes at doon sa isang safe location na hindi pa alam. Diba? So, ano pala yun? Useless pala yung ginawa ng US doon. Ngayon, ang problema pa ni Donald Trump kayo nito, may mga nagsusulong na siya ho ay ipa-impeach. Diba? Masyado kasi madaldal Masyadong pasikat. Dapat katulad lang ni PBBM, passive, tahimik lang, di ba? Then ang Congress dapat ganoon din. Magkaisa dito naman kasi iba naman ang pambobomba rito ng mga DDS, puro paninira. Doon sa Middle East, iba naman, ang Iran, puro missiles talaga, real threat talaga. Diba? Pero ganoon pa man, dapat naging maingat. And I hope naman na hindi siya ma-impeach, pero matutusan na ng leksyon na kapag ganyang mga usapan, hindi dapat na pinapublic pa, di ba? Ganun din sa mga taga House of Representatives nila at saka sa Senate. Eto pa, nagmukha pa siyang mambubudol kahapon, kumalat sa social media na and he said that Iran and Israel
both parties agreed to a long-term stoppage o bombing. Ceasefire silang dalawa. Tapos babalik-balitaan mo, after that, binomba naman ng bomba na naman ang Israel, nagpalipad na naman ng mga missile, 'di ba? Pati nga ang Qatar, yung base militar ng US doon, binomba rin nila. Ang lapit lang naman noon eh. Diba? Tapos ang Israel, ganun din. Parang 2 hours after nang sinabi ni Trump na they both agreed, binuhos na yung mga atake nila, umatake uli sa Iran. So, walang tiwala pare-pareho, no, sa isa't isa yung dalawang bansa. Tapos, hindi kasi naging malinaw rin siguro na kung ano ba yung nilalaman ng ceasefire na sinasabi ni Donald Trump, ng kanilang pinagkasunduan. Diba? Kung ba ceasefire lamang pero magbabakbakan pa rin tayo. Magpapadala pa rin kami ng parcel sa isa't isa. Alam niyo, minsan umiiral din ng katangahan sa ganyan. Lalo na sa side ng dalawang bansa na yan, parehong gustong mag-upakan talaga. Diba? Alam niyo, ako pabor naman ako na sa totoo lang pabor ako na magtuloy-tuloy ang bakbakan nilang dalawa. And after all, ang layo ng Pilipinas sa kanila eh. Di ba? Missile naman ang ginagamit nila. Madali silang magkakaubusan, madali silang magkakatapusan talaga diyan. Hindi ho katulad kasi nung araw na para makarating ka sa bansang kalaban mo, you have to cross borders, and apparently yung mga dinadaanan nila naaabuso o nagiging kaaway din nila along the way. Diba? So lumalaganap yung giyera. Kapag hindi sila hinarang, pinabayaan sila kasi takot, then ang gagawin naman ng kabilang bansa na nilusob, bagantihan sila kasi pinadaan nila. Ano gagawin nila? Maghanap ng sakit ng katawan o mapatay, di ba? Yung mga mamamayan. Sila yung nag-aaway, sila yung dapat magbakbakan. And now, they're both using missiles. Di ba? Di maganda, sila lang yung magbagsakan diyan, maglusuban sa ere. So, wag nang mandadamay pa ng iba. Tapos, diyan rin po natin makikita ang glory ng ating Panginoon. Diba, sabi nga sa Biblia, walang bagay na nangyayari, nagaganap ng hindi po sa kapahintulutan ng Diyos. Di idalangin na lamang natin ang safety ng ating mga kababayan. Diba? Aring pinahintulot ito ng Panginoong Diyos para completely ma-humble na itong Iran, na kakayanan pa lamang yung meron sila. Grabe na, pamamalita na, ipinagyayabang na talaga nila. Yun naman kasi talagang intention itong mga ISIS na to. Mga Islamic State yan na patayin ng mga Israelites to totally annihilate the Israel nation, and then isulong yung kanilang relihiyon na ginagamit nila para makuha ang kalooban ng mga Islamic states. Ay nako. Kayo ba? Pabor ba kayo na mag-ceasefire sila? Tapos magpapalakas. Natural, magpapalakas lang yung dalawang partido na yan Ang Israel, ang Iran, magpapalakas lang pare-pareho yan. Pero pagkapareho na namang malakas, maaring iba na naman ang presidente ng Amerika after Donald Trump. It's only stay in power for only 4 years and then no more re-election na raw kasi nakadalawa na. So kahit may interruptions, di ba? Kaya ako, to be honest with you, I'm not in favor. Gusto ko magkaubusan sila talaga, ang Israel at Iran, and then kung sasali pa yung US, di ba? Bakbaka na sila. Basta huwag lang madadamay ang Pilipinas. Sinasabi nila na we have EDCA sites, dadalihin tayo, madadamay tayo. Palagay ko, mas nanaisin pa ng Iran na yung mga missiles nila, yung mga parcel nila, ipadala na lang nila dyan sa Israel kaysa sa idamay pa yung ibang bansa. Di ba? Kasi pagka tayo dinamay nila, shit, palulusob natin sila sa mga puwersa natin, puwersa ng kadiliman. Ay nako, magandang umaga ho sa inyo. Please don't forget to hit the like button and then comment nyo po. Lagay nyo po dyan sa baba. Like and share. Thank you.